Sa engagement banquet, iminungkahi ng dalawa kong kababata na dapat akong magpalabunutan upang pumili ng mapapangasawa. Sa mga babaeng naroon, kung sino man ang makabunot ng papel na may guhit na pagong, siya ang magiging asawa ko. Ngunit sa hindi inaasahan, ang dapat na unang bubunot ay biglang hinila ang isang waitress na napapadaan at pinilit siyang pumalit. Pagkaintindi ng waitress sa sitwasyon, hawak na niya ang papel na may guhit na pagong. Doon ko naunawaan, pinaplanuhan iyon ng dalawa kong kababata upang ipahiya ako sa harap ng lahat. Pilitin akong piliin ang isang pipi na waitress bilang fiance. Ang totoong layunin nila ay ibuhos ang galit nila para sa mahirap na estudyanteng gusto nila. Inakala nila na iyuyuko ko ang ulo ko, ihingi na tawad sa mahirap na estudyante, at pagkatapos ay pipili muli na isa sa kanila bilang fiance. Ngunit sa ikinagulat nila, hinawakan ko ang kamay na waitress sa harap ng lahat at buong lakas kong inanunsyo na siya ang pakakasalan ko. Kabanata 1, George, dahil hindi ka makapagdesisyon kung ako o si Maria, gawin na lang nating simple, magpalabunutan, sabi ni Willow. Tumango agad si Maria, halatang tuwang-tuwa sa idea. Sino man ang makabunot ng papel na may salitang pagong, siya ang pakakasalan mo. Tinitigan ko ang dalawa kong kababata. Nasa mukha ni Willow ang tuso niyang ngiti at puno na pananabik ang mga mata ni Maria. Kahit may kaba ako, dahil sa tagal ko na ring pinagbigyan ang mga hiling nila, pumayag ako. Pero sino ba ang mag-akalang luloko si Willow? Siya sana ang unang bubunot, ngunit bigla niyang hinila ang isang batang waitress at pinilit na ipasok ang kamay nito sa kahon. Litong-lito ang waitress. Pagkabunot niya, mabilis na inagaw ni Willow ang papel at buong yabang na ibinuka. Ha! Pagong! Nakita ko ang guhit ng pagong sa papel. Sumikip ang kamao ko. Siyempre pagong iyon. Noong una pa lang, tinanong ko sila, paano kung may ibang makabunot? Sagot ni Willow noon, pang-show lang ito. Nilagyan ko ng pagong ang lahat ng papel. Dahil ako ang unang bubunot, ako ang mapapangasawa mo. Mabilis na dagdag ni Maria, ako ang mauna. Akala ko laro lang. Hindi ko inisip na ganito ang mangyayari. Pagkatapos, tumingin si Willow kay Makoto, ang mahirap na estudyanteng sinusuportahan ng pamilya ko, bago bumalik ang tingin niya sa akin. Nakasimanggot siyang may bahid pang asar. George, dahil ang pipi na waitress ang nakabunot, kailangan mo siyang pakasalan. Ayon sa patakaran. Tiningnan ko si Makoto. May mumunting ngiti sa labi niya, para bang alam na niya ang lahat mula pa noong una. Ang waitress, bagamat pipi, ay malinaw na nakaririnig. Nang marinig niyang pinagtatawanan siya, mabilis niyang iniwas ang kamay, pilit tumatanggi. Ngunit ngumisi lang si Willow. Waitress ka lang at pipi pa. Alam mo ba kung sino si George? Tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa CTA, ang mga Wang. Dapat nga magpasalamat ka kung gugustuhin kanyang pakasalan. Ang kapal na mukha mong tumanggi. Nanlumo ang waitress. Alam niyang wala siyang laban sa lugar na iyon, puro anak mayaman ang naroon. Sinubukang ayusin ni Maria ang sitwasyon. George, nagbibiro lang si Willow. Hindi mo naman talaga pakakasalan ang pipi na yan. Nainis lang siya kasi ininsulto mo si Makoto kanina. Humingi ka na lang ng tawad kay Makoto, tapos tapusin na natin ito. Doon ko na unti-unting nakita ang totoo. Teka, kaya ninyo ginawa ito para kay Makoto? Mas lalo akong nagitngit nang makita kong kalmado lang si Makoto, ibig sabihin, pinagplanuhan nila itong tatlo. Pagtingin ko kay Maria at Willow, hindi makatingin si Maria, habang si Willow ay halatang nahihiya pero matigas pa rin ang bibig. Kung ayaw mong humingi na tawad, pakasalan mo ang pipi na yan. Nagalit si Willow at marahas na itinulak ang waitress papunta sa akin. Pakasalan mo siya. Magsimulang magkilala kayong dalawa. Natumba halos ang waitress, pero nasalo ko siya. Hindi man siya lumampas sa 20 anyos. Maputla, takot na takot. Kinamusta ko siya gamit ang sign language. Naintindihan ko agad ang ilang bagay tungkol sa kanya. Samantala si Willow ay patuloy sa pang-asar. Ang anak ng pamilyang Wang, papakasalan ang isang waitress. At isang pipi pa. Nakakahiya. Tiyak pagtatawanan ka ng buong syudad. At bago pa siya makapagsalita muli, sinigawan ko ang buong bulwagan. Pakasalan ko siya. Kabanata 2, hindi ako nagbibiro pagkasabi ko noon, natahimik ang buong lugar. Nanlaki ang mga mata ni Willow. Aano ang sinabi mo? Mariin kong inulit, sundin natin ang patakaran. Siya ang pakakasalan ko. Hinawakan ko na mahigpit ang pulso ng waitress. Ramdam ko ang bahagyang paghinga niya, parang nakahanap siya ng konting lakas. Nagpapanik si Maria. Nagbibiro lang si George. Hindi niya papakasalan ang pipi. Impossible. Si Makoto naman, nakaupo at kalmado pa rin. Siguro umaarte lang si George. Pagkatapos nito, madali naman niyang magagawang palayasin ang waitress.
Para sa pamilyang Wang, madali lang yan. Nang marinig yon, muling lumakas ang loob ni Willow at Maria. Pinagmasdan nila ako na may halatang pagkamuhi. George, hindi ba ikaw ang nagsabi na sino man ang makabunot ng pagong ang pakakasalan mo? Hindi ba nakakahiya kung babawiin mo ngayon? Ang pangungutya nila ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ko. Noon, sila ang nagligtas sa akin nang makidnap ako bilang bata. Sila ang unang 2 taong nakapagbigay ng lakas ng loob sa batang may autism na katulad ko. Lahat iyon, hindi ko nakalimutan. Ngunit nang dumating si Makoto, unti-unti nila akong binitiwan. At ngayon, ginawa nilang biro ang kasal ko, lahat para lamang mapasaya ang ibang lalaki. Huminga ako ng malalim. At tila nakalimutan ninyo ang isang bagay, sabi ko, malamig at malinaw. Hindi ako nagbibiro. Sa isang biro, sinabi ni Willow at Maria na gusto nila mag-alaga na isang maliit na baboy damo bilang alaga. Hindi nila inakalang siniseryoso ko iyon. Hindi ako nagsalita, tumakbo ako diretso sa kabundukan at talagang nagdala ng isang buhay na baboy damo pauwi. Nang makita nila akong sugatan, punit ang damit, ngunit mahigpit na hawak ang pinakamalit na baboy damo, hindi sila makapaniwala. Pinalala pa na matandang butler nang sabihin niyang ilang baboy damo na ang nahuli ko pero tinanggihan ko ang lahat. Dapat daw ang pinakabata at pinakamalit ang iuwi ko. Noon nila naunawaan, ang salita ko ay bakal, anumang pangako ko, tinutupad ko. Paano nila iyon nakalimutan? Habang iayos ko na sana nadalhin ang waitress upang pansamantalang manatili sa tahanan naming mga Wang, bigla namang lumamig ang mukha ni Willow. Tinulak niya ng malakas ang waitress at tinitigan ako ng malamig. George, ang gusto lang naman namin ay turuan ka ng leksyon. Sino ba ang nagsabing dapat mong ipahiya si Makoto sa hapag? Sinabayan siya ni Maria. Tama. Bakit mo siya binastos? Hindi kasalanan ni Makoto kung mahirap siya. Pilit nilang ipinapasa sa akin ang sisi. Sa wakas, hindi ko nakinaya. Sigurado ba kayong ako ang nang insulto sa kanya? Hinila ko ang waitress papunta sa likod ko. Pinaupo ko siya, binigyan ng mainit na sabaw, at sinabihang magpahinga muna. Pagkatapos ay hinarap ko sina Willow at Maria, ang tinig ko puno ng sama ng loob at pagod. Hindi niyo talaga alam ang nangyari sa mesa kanina? Nagpapanggap lang na tungkol sa psychology, pero pilit na kinakalikot ni Makoto ang nakaan ko, ang mga taon kung kailan halos hindi na ako makalabas sa dilim na autism. Alam niyo kung gaano kabigat para sa akin yon. Alam niyo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko upang makalabas doon. Pero hindi tumigil si Makoto. Pilit niyang binubuksan ang sugat na halos maghilom na at dinudurog iyon sa harap ng lahat. Kahit ang dati kong therapist, kailanman, hindi niya ako pinilit na alalahanin ang ayaw kong balikan. Isang linya lang ang sinagot ko pabalik, iyon ba ang tinatawag niyong panghahamak? Kung naawa kayo sa kanya, kayo na iyon. Pero ang paraan ng pag-aliw niyo sa kanya ay sa pamamagitan ng pagtreto sa akin na parang palabas, parang biro. Sapat na. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo. Tumahimik ang buong bulwagan. Sa paningin ng lahat, si Makoto ay laging kawa-awa, at ako naman ang batang kahit nag-isa ay ibibigay ang tanging candy niya kung sabihan na matatanda. Kaya unti-unti, nakalimutan ng lahat kung gaano kalungkot ang batang walang sariling tinig, at kung gaano kalalim ang mga sugat na itinago ko. Nagkatinginan sina Willow at Maria, tila napagtanto nilang sumobra sila. Ngunit bago pa sila makapagsalita, mabilis na lumapit si Makoto at hinila ang kanilang mga manggas. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan na hindi pagkakaintindihan. Alis na ako. Hindi ko na kayo guguluhin. Maputi, banayad ang mukha niya, at bahagyang namumula ang mga mata. Ang itsura niya ay parang batang nangangailangan ng kalinga. Napahigpit ang hawak ni Willow sa kanya. Huwag kang umalis. Kaibigan ka namin. Walang makakapigil. Sambit naman ni Maria, hindi mo kasalanan. Kung may salaman, biglang nanlamig ang tingin niya sa waitress. Iyong pipi ang dapat sisihin. Wala siyang lugar dito. Mangarap pa siyang mapangasawa si George. Lumayas ka. Nanginginig ang waitress. Napangiti ako ng mapait. Paano ko ba noon hindi nakita kung sino talaga sila? Ako ang naging bulag. Habang paalis ng waitress, muli kong hinawakan ang pulsuhan niya. Tinitigan ko ng malamig sina Willow at Maria. Makinig kayo. Hindi ako bumabawi sa salita ko. Simulang gayon, igagalang niyo siya. Hindi siya pipi. Siya ang magiging hipag niyo. Lalong dumilim ang mukha ni Willow at Maria, ngunit hindi na nila may tago ang paghamak sa batang babae. George, gusto kong makita kung talagang iwi mo ang pipi na yan bilang asawa. Kasama si Makoto, umalis silang tatlo. Nagwian na rin ang mga bisita. Natapos ang selebrasyon sa isang mapait na pananahimik. Tiningnan ako ng lolo ko, mabigat ang tingin.
Ikaw ang may kagagawan. Kaya ikaw ang mag-ayos nito. Nagsalita ka sa harap ng lahat, wag mo akong pagkatawan. Kapag pinagtawanan ka ng tao, unahan na kita. Ako ang unang babasag ng mga binti mo. Lolo, naiintindihan ko. Nang makaalis siya, kami na lang na waitress ang naiwan sa malawak na bulwagan. Nakayuko siya, kinakabahan, nilalaro ng mga daliri ang laylayan ng damit. Naalala ko, nang binubuksan ni Makoto ang mga sugat ko kanina, habang ang iba ay nananahimik, natutuwa o nagusyoso, siya lang ang tumayo at nagsin ng walang tigil. Hindi nila naintindihan, pero ako. Dahil sa autism ko noon, natuto ako ng sign language. Paulit-ulit niyang isinusenyas, huwag mo nang pag-usapan ang autism. Baka bumalik. Nang hindi tumigil si Makoto, sinubukan pa niyang takpan ng napkin ang bibig nito. Dahil doon siya napili ni Willow at Maria upang ipahiya ako. Siya ang inasinta nila dahil siya ang nagtatanggol sa akin. Dahil dito, napuno ako ng pagsisisi. Ako ang nagdala sa kanya sa gulong ito. Alam ko na ang ilang bagay tungkol sa kanya. Wala siyang asawa, walang nobyo, at kasalukuyang mag-isa sa buhay. Kaya pinaupo ko siya at tatanungin ko na sana kung nalulungkot ba siyang napasangkot dito. Ngunit siya ang nauna, nagsing siya, ako ang nakasama sayo. Ako ang pabigat. Umiling ako. Sinabi ko sa kanya, totoo ang desisyon ko, gusto ko siyang pakasalan. Tinitigan ko ang kanyang mukha, malinis, parang liryo, banayad ang mga mata at kilay. Noon, wala akong konsepto ng kagandahan. Pero sa sandaling iyon, nakita ko siya, at para bang may liwanag. May saya, may kapayapaan. Hindi ko alam dati kung anong uri ng asawa ang gusto ko. Pero ngayon, kung siya ang makakasama ko sa habang buhay, bigla kong naramdaman na ang hinaharap ay hindi na nakakatakot, kundi nakakaasa. Kaya nagsing na ko, may patakaran ang mga wang, isang buhay, isang kabiyak. Kapag nilabag, itatakwil at buburahin sa talangkanan. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Nagtagpo ang mga mata namin. At gaya ng isang alaala na hindi naglaho sa puso niya, tumango siya kaagad. Mabagal ngunit mariin niyang isining, pumapayag ako. Cooking para sa isang taong mahal niya ay nagbibigay sa kanya na mas malalim na kasiyahan. Nakita ko iyon at uminit ang puso ko. Ngumiti ako at sinabi, kung talagang nag-enjoy ka, sa susunod magluluto tayo na makasama. Sasamahan kita. Wala akong ibang inisip, gusto ko lang gumawa ng kahit ano kasama ang babaeng gusto ko. Bagaman sinabi ng lolo ko na hindi siya makikialam sa mga desisyon ko bilang nag-isang tagapagmana ng pamilyang Wang, paano ba naman siya hindi mag-alala tungkol sa kasal ko? Kaya gamit ang rason na masyado siyang nag-isa, lumipat siya sa bahay at palihim kaming inobserbahan. Nang makita niyang puro sign language siyang gamit namin ni Ana, kumunot ang noo niya. Tumingin siya sa butler. Hindi ba sabi mo nakakarinig ng maayos ang magiging apo kong asawa? Bingi lang daw at hindi makapagsalita. Bakit hindi nagsasalita si George? Ano bang sinasabi nila? Isalin mo. Akala ng butler na minsan nag-aral ng sign language para alagaan ako ay hindi naman sikreto ang mga kilos namin. Kaya ipinaliwanag niya, Master, hindi niyo ba napansin? Kapag nag-usap sila sa sign language, sa isa't isa lang nakatuon ang mga mata nila. Biglang may naunawaan ang lolo ko at napasingha. Itong batang to, pagkatapos na almusal, dinala ko si Ana sa labas. Akala ko gusto niyang mamili ng damit, bag o alahas. Pero dumiretso siya sa isang tindahan ng musika at pumili ng sandamakmak na instrumentong pangmusika. Akala ko gusto niyang matuto, kaya agad ko itong binili. Pinalinis ko pa ang isang malaking bodega sa bahay at kinawang music room. Nang handa na ang lahat, tinanong ko siya kung kailangan niya ng guro. Pero ngumiti lang siya, tumayo at diretso umupo sa harap ng piano. Kabanata 6, namumukod tangi sa lahat ng bagay, biglang umagos mula sa kanyang mga daliri ang third piano concerto. May bahagi na malakas at dumadagundong, may bahagi na mamalumanay, malungkot ngunit elegante. Napatitig ako, hindi makaalis sa pagkakaakit hanggang sa tumingin siya sa akin na marahan at bumalik ako sa ulirat. Ang piyesang iyon ay kilala hindi lang sa lalim na emosyon, kundi sa matinding hirap nitong tuktugin. Subalit sa kamay ni Ana, perpekto itong lumabas, walang bahid ng pagkakamali. Akala niya hindi ko nagustuhan, kaya nagsin siya ng marahan. Gusto mo ba ang gazheng? Nagbago ang ekspresyon ko, may sumiklab na kuryosidad. Marunong ka rin ng gazheng. Ngumiti siyang banayad, lumapit sa gazheng at tinugtog ito. Umalon ang isang banayad, malinis at nakapagpapaginhawang melodiya, parang tinatanggay ang kaluluwa papunta sa isang payapang tanawin. Habang lumalalim ang musika, lalo kong naramdaman na si Ana ay parang lihim na kayamanang naghihintay lamang na tuklasin. Kasunod noon, halos naging wine woman orchestra si Ana.
Lahat ng instrumento sa music room ay binigyan niya ng buhay. Bawat tugtog ay kumikintal sa buong villa. Hindi maiwasang humanga ang lahat. Nang matapos ang musika, kumingin siya sa akin na parang estudyanteng naghihintay ng grado. Nahihiya kong nagsing, isang baguhang tulad ko, paano ako makakapagbigay ng komento. Natawa ang butler. Yung master, sagutin mo lang, gusto mo ba o hindi? Tumango ako at sinabi ng seryoso, napakahusay ni Ana. Gustong gusto ko. At bigla kong nadagdag, kahit hindi siya mahusay, basta siya si Ana magugustuhan ko pa rin siya. Namula si Ana at napayo ko, habang ang lolo ko sa pintuan ay palihim na nakamasid, lalong tumitindi ang tingin. Akala niya mahiyain si Ana, pero habang mas pinapanood niya ito, mas napagtanto niyang mataas ang breathing at pagkilos nito, higit pa sa mga socialite na kilala niya. Tahimik siyang napaisip, hindi galing sa ordinaryong pamilya ang batang ito. Mukhang kailangan niya itong siya satin. Tahimik kong mundo ang gusto ko, pero para makisabay kina Willow at Maria, kailangan kong tiisin ang mga pagtitipon at ingay nila. Iba si Ana. Naunawaan niya ang tahimik kong kagustuhan. Kapag nagtatrabaho ako sa study, tahimik siyang nagbabasa. Kapag tumitingin ako, ngingitian niya ako at maghahay ng saa. Kapag gusto niyang gumawa ng dessert, isinasantabi ko ang trabaho at tumutulong sa kanya. Kapag nag-exercise ako, sasama siya, minsan nagtatangkang gawin ang couple workouts, pero laging sakto ang distansya, hindi lumalampas sa hangganan. Mahusay rin siyang mag-chess. Madalas niyang kalaro ang lolo ko at kahit minsan nagpapatalo siya, halata sa galaw niyang matalas at kalkulado siya. Naalala tuloy ng lolo ko kung paano, noong may problema kami sa kumpanya, si Ana ang madalas makatagpo ng tamang solusyon. Lalong tumindi ang paghanga niya rito. Kabanata 7, ang katotohanan habang papalapit ang araw ng kasal, dinala ko si Ana para kunin ang wedding rings namin. Dumiretso kami sa Tiffany, isang tanyag na pangalan sa mundo na elite sa City A. Ilang araw na ang nakalipas mula nang ipinagawa ko ang singsing para sa kanya. Pagpasok namin, nakita namin si Makoto na nakatitig sa isang dead pendant. Sabi nila nagbibigay ng swerte itong badrahead. Ang malas ko kasi nitong mga araw, bulong niya. Kung gusto mo, bibilhin ko, sabi ni Maria, puno ng pang-amo. Si Willow naman, halatang namamalit, badrahead lang yan. Mas bagay sa'yo itong Rolex. Kitang-kita ang tuwa ni Makoto sa atensyon nila. Tatlong anino na hindi ko na sana gustong makita. Gusto ko na sanang umiwas pero nakita ako ni Maria. George, anong ginagawa mo rito? Ano pa ba? Bumibili. Sagot ko ng malamig. Nagsimulang magalit si Willow. Hindi ba malinaw? Magsorry ka lang kay Makoto at tapos na ang lahat. At ngayon daladala mo pa ang pipi na yan? Nagpapakita ka ba? Napatawa ako, puno na panguyam. Naipaliwanag ko na ang lahat noon, pero gusto pa rin nila akong pamuhin. Ako ang magsosorry. Para saan? Wala akong maling ginawa. Bakit ako hihingi ng tawad? Sagot ko. At ano yung sinasabi mong nagpapakita? Sa tingin mo ba may halaga ka para pagastusan ko ng effort? Nagpanting ang tenga nila. Aba, ang tapang mo ngayon ah. Ang pipi pa talaga ang pinipili mo, dagdag pa nila, puno na pang alipusta. Bumiti ako ng malamig. Hindi nila alam na ang IQ ko ay 150 at matagal ko silang sinuway dahil sa utang na loob. Pero bayad na iyon. Tama na. Sinabi ko na sa inyo, siya ang fiance ko. George, kailangan ba talaga to? Sabi ko naman sa'yo, pwede natin ulitin yung laro. Sa pagkakataong to, siguradong makukuha ko na yung turtle, bulong ni Maria, puno ng selos at inis dahil patuloy ko pa ring pinoprotektahan si Ana. Enough. Wala akong interes sa mga katarantaduhan nyo, sagot ko ng padabog. Kung gusto nyong alagaan si Makoto, humanap kayo na ibang tao. Tigilan nyo na ako. Sa sinabi ko, napasinghap si Willow. Nanlaki ang mga mata niya. You knew, nanginginig ang boses niya. Napangisi ako sa loob. Siyempre alam ko. Pagkatapos ng birthday banquet ng lolo ko, inutusan ko ang butler na imbestigahan sila. Doon ko nalaman na si Makoto ang may pakana ng lahat, at pumayag pa talaga sila. Sobrang baba ng ginawa nila. At iyon ang tuluyang pumunit sa natitirang koneksyon ko sa kanila. Malapit na ang kasal namin ni Ana, wala na akong oras para sa kanila. Hinawakan ko ang kamay ni Ana at diretsong lumapit sa staff na humahawak sa order namin. Inihatid nila kami sa Black Diamond DI room habang kinukuha ang custom na singsing namin. Pero kakaupo pa lang namin, may kaguluhan nang naganap sa labas. Kabanata 8, bulag ang mata, kasalanan ko, ladies, naipaliwanag ko na. Ang necklace na ito ay custom-made para kay Emar Wang. Kung kailangan nyo, maaari kaming gumawa ng panibagong order pero ilang araw ang hintay.
As for this necklace and the wedding rings, hindi namin pwedeng ibenta sa inyo. Magalang na paliwanag ng staff. Pagkaraan na ilang sandali, biglang dumagsa sina Willow at Maria, parehong may halong pagtataka sa mukha. Why are you wearing a wedding ring? Talaga ba? Hindi ba nila alam? Bakit kailangan pang magpanggap? Kahit magtanong lang sila sa ibang tao sa high society, malalaman nila agad na puspusan na ang paghahanda ng pamilyawang sa kasal ko. Sa huli, simple lang yon, hindi na nila ako pinapahalagahan. Sabi ko na kanina, tugon ko, bahagyang may inis at pagod. Biglang natawa si Maria, para bang may naisip. George, impossible. Bumibili ka lang siguro na singsing para isurpress ako, right? Sumingit naman si Willow na may panghahamak. Since umorder ka na rin no necklace, bakit hindi mo na lang ipasuot kay Makoto? Hinila ni Makoto ang manggas ni Willow at bumulong. Willow, kahit mga bagay na ayaw na ni George, hindi ko naman karapat dapat isuot. Tumingin si Willow at Maria sa kanya na para bang nasasaktan para sa kanya. George, sabi ni Willow ng direkta, hindi mo naman may susuot ang lahat na yan. Hayaan mo na si Makoto pumili ng isa. Sige na, duktong ni Maria, hindi mo naman magagamit lahat. Tinitigan ko sila ng malamig. May umangat na pagkamuhi sa dibdib ko. Paano ko ba hindi nakita noon na ganito sila kapalmukha? Para silang magnanakaw. At higit sa lahat, ang babae ang mga kwintas. Kahit hindi pa, bakit ko ibibigay sa ingrato? Ako ang nagbayad para ipakustom ang mga to. Bakit ko ibibigay sa kanya ng libre? Biglang dumilim ang mga mukha ni na Willow at Maria. George, towering kami. Bakit mo minamaliit si Makoto dahil lang sa pinanggalingan niya? Makoto was right, snob ka talaga. Kahit necklace, hindi mo maibigay. Matagal ko na silang pinakawalan sa puso ko, pero nang makita ko kung paano nila pinagtatanggol si Makoto, kahit kapalit ng sariling dinidad, napatawa ako sa inis. Mas pipiliin ko pang isuot, to sa aso kaysa ibigay sa kanya. Nanahimik si Makoto, pero namula ang mga mata. Agad na nagpanik sina Willow at Maria. Don't be sad, Makoto. Bibilhin ko lahat ng necklaces na to para sayo. Tiningnan niya ako, kapos tinaas ang kamay para ipakita ang singsing na suot niya. Look, this ring was given to me by Willow. Sabi niya, ibinibigay lang to sa isang tao sa buong buhay. Pinakita pa niya ang ukit sa loob. Pero wala na akong pakialam. Nang makita kong panay ang harang niya sa pagitan namin ni Ana habang sinusubukan naming magsukat ng alahas, naubos ang pesensya ko. Itinaas ko ang kamao ko at sinuntok ko siya. Napaatras siya ng ilang hakbang bago nakarecover. Nakatingin sa akin na parang hindi makapaniwala. Agad akong sinunggaban ni na Willow at Maria. George, too far na yan. Magsorry ka kay Makoto ngayon din. Apologies. Magsorry? Para saan? Tahimik ako sandali. Tama ka, may kasalanan ako. Nagliwanag ang mga mukha nila, pero isang segundo lang. Pagkasunod ay binitawan ko ang tunay kong linya. Kasalanan kong nabulag ako. Sa pag-akalang may halaga pa kayong dalawa. Hinila ko si Ana. Tara na. Marumi rito. Hindi na natin kailangan tong mga alahas. Pero tulad ng deti, humarang si Willow, puno ng galit. George, magsorry ka kay Makoto o hindi ka makakaalis sa store na to. Tinitigan ko silang dalawa ng malamig. Hindi niyo pwedeng diktahan kung alis ako o hindi. Itinaas ni Willow ang kamay para sampalin ako, pero nasalo iyon. Si Ana. Nakahawak ang payat ngunit matatag niyang mga daliri sa pulso ni Willow. Hindi makawala si Willow kahit anong pilit. Isa kang pipi. Walang kapangyarihan, walang status. At nakikialam ka? Gusto mo talagang turuan kita kung saan ang lugar mo. Inangat niya ang kabilang kamay para saktan si Ana. Pumurol ang paningin ko sa galit, pero dumating ang store manager kasama ang mga security guard. Hinawakan nila si Willow, pinigilan, at yumuko sa direksyon namin. Mr. Wang, Miss, nagbigay na po ng direktang utos ang aming young lady. Simulang gayon, walang alahas na ibebenta dito sa sinuman maliban sa inyo. Kabanata Siyam, hindi kayo karapat-dapat, inutusan na manager ang security. Ano pang hinihintay nyo? Paalisin ang mga nanggugulo. Kinuha niya ang shopping bag mula kay Makoto. Bakit hindi nyo kami binibentahan? Ganyan ba kayo magnegosyo? Sigaw ni Makoto. Ganito kami dito sa Tiffany. Kung sino ang bumastos kay Mr. Wang, pinalalabas namin. Nagngit-ngit si Makoto. Sumabat si Willow. Marco, taon-taon akong umorder dito. Hindi mo ako pagbebentahan ngayon? Miss Liu, pasensya na. Pero utos ng aming young lady. Nanigas ang mukha ni Willow. Then let me meet her. Kailan ko ba siya na-offend? Baka misunderstanding lang.
Tumingin ang manager kay Ana. Nang hindi ito nagsalita, tumayo siya ng tuwid. Gusto niyong makita ang iyong lady. Gumiti siya ng malamig. Hindi kayo karapat-dapat. At itinapon sila palabas. Pagkatapos ng kaguluhan, humarap ang manager kay Ana. Miss, lahat po ay nahandle ayon sa utos ninyo. Napatingin ako kay Ana, hindi makapaniwala. Siya pala ang iyong lady na Tiffany. Nagpaliwanag siya sa pamamagitan ng senyas. Hindi raw niya sinasadya itago. Hindi raw talaga siya waitress, nagdiskis lang siya noon para iwasan ang isang gulo. Napahinga ako ng maluwag. Totoo nga, isang ordinaryong tao ay hindi basta makakapasok sa birthday banquet ng lolo ko. Pero kung ganon, may pamilya si Ana. Malaking pamilya. At kung malapit na ang kasal namin, nararapat lang na dalawin ko sila. Pero biglang nagdilim ang mga mata ni Ana. Mabilis siyang nagsenyas na ang kasal ay desisyon niya, hindi ko kailangan bisitahin ang sinuman. May tinatago siya. Kitang-kita. Pero hindi ko siya pinilit. Hinawakan ko ang mga daliri niya. Susundin kita kung ano ang gusto mo.